Hello mga kabokals. Yan, Happy New Year. Kasama ko ngayon ay si Mater, si partner. Yung anak ko nandun sa bahay nila. Kasi yung mga aso nila tatakot. Kaya nandun sila. Ayan. Happy New Year. Welcome 2025. Ayan, ito. Yung ating mga Muscovy ducks. Sila po ay naka-GMP4 na rin. Yan. Limang babae, isang barako talaga. Yung isa, hindi ko na malaman kung ano nangyari. Kung lumipad yon, nandito lang dapat sa paligid yun kasi dito yung mga kasama niya, hindi lalayo yun. Kaya lang, hindi na natin nakita. So, hindi natin alam kung ano nangyari. Yan. Okay na. So, yan po ay GMP4 na may egg 1,000. So, salitan na ginagawa ko, egg 1,000 ngayon, bukas Bitmin Pro. Sa lahat po ng breeder sa mga layers, ganon. Salitan, alternate. Yan pong programa ginagawa natin ngayon. Kasi ano na, ipo-full blast na po natin yung pag-breed, saka yung egg production nga. Para hopefully by January, magkaroon na tayo ng mga produce. Ito may mga itlog na yung ating mga Muscovy duck. Ngayon naman mga kabokals, ayusin na natin yung pugaran ng ating mga Muscovy duck. Yan, since pinapakain na natin sila ng GMP4 with egg 1,000 at saka vitamins. Hindi magtatagal, magsisisambulat ng mga bahay itlog niya. Magsasambulatan ng mga bahay itlog mga kabokal. So, i-ready na natin yung kanilang pugaran. Ito, dito natin ilalagay sa gilid na lang ng ating chicken coop. Ito na kasi magiging area nila. Mamaya makikita nyo mga kabokals. Yung tatlo nagawa ko na. Ito mga retaso lang ginamit ko rito mga kabokals. Ayan, mga retasong yero. Saka ito mga pinull out ko yung pipe lugan na ginawa natin para sa mga decal brown na mga balde. Pinull out ko. Dito ko na gagamitin sa mga pato. Kasi nga, magbabattery case na tayo sa ating mga decal brown. Yan. Para mas mapaganda natin yung pangitlog nila. Ito stopper to mga kabokals. Para hindi gumulong yung balde. Pagka sampa nila, mabigat kasi yung pato eh. Stopper. Diba? Okay, so alright. Yan. Pwede na, yan. Yan ito. Yung mga damo. Yung isa. Dito sa dulo na itong isa. Yan. So, ito. Ilagay. Yeah. Buti umaraw na mga kabokals. Oh. Sana magtuloy-tuloy ang bukas. Makauwi ako ng tanghali. Kasi babalik na naman ako dito sa gabi. Hindi po pwedeng hindi bumalik sa gabi. Yan. Yun. Stopper lang naman yan. So ito dito sa balde. Pero dalawa yung maghahawak sa kanya.
Yung mo, lumis na. Hey. Mga. Yun. Yes. Okay, so alright. Yan mga bukas. Alagyan muna natin ng dayami. Bagong dayami. Ito. Dayami. Kailangan may stock akong dayami. Yan, tapos itong isa rin. Dagdagan ko lang. Yan, mamaya makakita nyo mga kabukas. Papakita ako sa inyo. Pero ngayon, hindi pa tapos yan. Lalagyan natin ng takip. Yan, katulad ng ganyan. So may retaso pa ako dyang yero. Lalagyan natin ng ganyan para pag umuulan, hindi mababasa kasi pinapasok ng tubig. Kanina, ngayon ko lang ginawa ito kasi dati kanina wala yan. Di ba, lakas nga ng ulan kayo na umaga. Nabasa yung yung mga pugaran na una tatlo, basa yung loob. Kaya pinalitan ko ng damo and then yan, nilagyan ko ng yero. And then naisip ko, since magba-battery cage na tayo, pinull out ko na rin yung 2 pugaran. Kaya para 5. Sakto sa mga inahin natin dito 5. Tagi-tagisa sila para walang lamangan. Ayan, wait lang. So ito mga kabokals, kapiraso na lang itong nakuha ko retaso Kasi yung isa doon buo. Sayang naman maayos pa kung bibiyakin kung gugupitin ko. Ito na lang, may 2 akong ganito. Kasya naman oh. Importante lang naman kasi matakpan dyan yung bunganga. Yun. Yun. Okay, so alright. Ayan. Yung bunganga lang. Then kasya pa naman siya rito. Kasya naman yung inahin dyan. Dito kasya. Kasya yan. Saktuhan lang. Teka. Maganda siguro mga kabokal si usog ko konti doon. Yun. Okay. So, alright. Yan. Kasi parang gipit yung daanan niya. Yun. Yun. Konti. Yan, ayos. Ganyan dapat. Yan, okay na yan. Teka, ilalak ko lang mga kabukas. Pakuhan ko din para nakalock siya. Can you see me?
Para nakalak, hindi usog. And then, pako natin to. Sa ibabaw. Yan. Pwede pala natin ganun. Pwede palang ganun. Tanggalin natin tulis lang. Para matusok yung mamadak natin. Yan. Tinanggal ko yung tinupi ko yung tusok mga kabokers. Sinakausli. Yan. Para hindi matusok si mamadak. And then, ilalagay natin dito sa taas. Yun. Kahit umangge, may sasalag sa tubig, hindi papasok sa loob ng pugaran, mga kabukals. O, diba? Saka gusto ng ano yan, ng mga Muscovy duck, yung medyo madilim. Yung, siyempre, privacy nila. Nga ano ko eh. Hindi sigurado ko baka pasukin pa rin tubig. Yan. Yan, okay na yan. Tapos natin. Yun. Ayos na. Isa naman. Ayan, mga kabokals. Madulas eh. Yun. Yan, dito naman medyo tago. Tanggalin din natin yun. Ito yung tinatanggal ko, tinutupi ko mga kabukals. Yan yung kanto na yan. Nakakatusok yan. Kaya kailangan. Yan. Tupiin natin para hindi matutusok si Mama Duck. Naman eh. Yan. Hindi pala nakaipit dito. Yun, pwede natin ipit pala dito. Yan. Bante. Bante konti. Bante konti. Yun. Yun. Hindi na bahagi. Yan. Ayos. Sakto mga kabukals. Ayaw bumaon. Usog pa eh. Dito pa dapat eh.
Yeah. Yun. Ayun na mga kabokals, oh. Yung ating mga pugaran. And ito kasi, may ano nga tayo dito, may panangga tayo sa ano, ano. Yung ating buladas. Buladas pa tawag yan. Ay, sorry, madilit. Ay, yan. Yan. Sabi nga ni Randy Santiago, Bobo buladas. Bobo buladas. Yan. Buladas pa tawag yan, hindi ko sure, sorry. Pero ayan, yung ano po, yung ating overlap na nga lang, ayan. Yung overlap roof ang makakasangga sa talagang ulan. And then ito kasi, yung mga ginawa nating yero na yan, panangga naman sa anggi yan. Pagka malakas ang hangin, syempre abot ang anggi. Katulad doon nangyari kayo na basa yung tatlong bugaran. Yan po sila. And then ito yung ating mga breeders. Ito na pagsisimula ng ating mga Muscovy duck. And ito na nga yung kanila magiging breeding area talaga. Ito na yan, final answer. Final answer. So itong kapirasong area na to ang binigay na natin sa ating mga breeder na Muscovy duck. Yan ito. Pakita ko yung loob. Yan po, yung pugaran. Sorry, walang flashlight. Lobat na ang cellphone. Pero ayan. Iyo. Ito may itlog na mga kabokals. Itong isa. May itlog na yan. Ayan o. Yan. Yan yung ano, nabasa kanina. Kaya inayos ko. And then kaya dinire-diretso ko na nagkaroon akong idea na ano na. Gamitin ko nga yung mga ritasong yero pang tabing kasi nga nakita ko nabasa yung itlog. Bilang nga may itlog, yung iba wala pa. Pero ano na yan, sunod-sunod na yan. Basta may nang itlog dyan, sunod-sunod na yan. Lalo na kayo naka GMP4 sila saka egg booster. At may vitamins pa. So yan. Ayos mga kabokals. So yan, yan po ang aking update sa ating mga Muscovy duck. So hopefully ay maparami na natin uli sila, and this time mas magiging maganda po ang ating sistema. Ayan, kita nyo naman po sa pugaran pa lang, unlike to sa dati-dating pugaran na madilim, masikip. Ito, kaya ginanyan ko po para madali din natin ma-check kung may pisa na. Pagka may napisa na, madali natin makukuha. Kaya ganyan po ang arrangement na ginawa ko. Di ba? Para sa akin okay naman yan mga kabokals. Para sa akin okay na yan. Hindi, ito may lubluban tayo. May nagsasabi tanggalin daw yung lubluban, kaya lang nature po kasi ng Muscovy duck yung ano maglulublob sa tubig Kaya andyan pa rin yung lubluban nila. Kaya nga sila tinawag kasi na waterfowl, kasi kailangan meron silang lubluban ng tubig. Pero ano rin naman siguro yung yung idea na yun na tanggalin yung lubluban para hindi nga magbabasa yung Pero try lang muna natin may lubluban. Kasi doon naman sa old area may lubluban naman sila doon, nakapipisa naman sila. Yan, ito nga, mas maayos yung galawan nila sa lupa. Lupa yung ginagalawan nila, kaya yung pupo nila hindi mabaho. Kasi ultimano nadudurog sa lupa. Unlike dun sa old area kasi natin, semento, may part na semento ron Kaya nag-accumulate yung pupo nila doon. Maantot, saka nagpapatong-patong yung pupo. Unlike dito, ayan humahalo lang sa lupa. Nadudurog lang sa lupa yung kanilang pupo. Pero wala na talaga nangyari sa mga Madre de Agua natin Ang gagawin ko nito, magtatanim pa rin ako, pero lalagyan ko na ng yero. I-enclose ko ng yero. Kukuha ako ng mga rooted na doon sa mga nakatanim na natin. Tatanim ko dito. And then may yero. May harang na yero para hindi nila magalaw. Hanggang sa time na tumangkad lang. Pag matangkad, hindi kailangan may yero pa rin. Kasi inaano nila yung yung balat ba? Ginagawa nilang
snack, yung balat. Ayun, oh, binalatan na oh. Oh, wala na mga balat yan kaya nangamatay. Kaya yun. Pwede yan. Lalagyan lang natin ng harang na yero. And then yung Madre de Agua, lalabas na lang yun. Isang ano lang, isang balagbag lang. Then lalabas na lang yung Madre de Agua. Ganun mangyayari yan. Yero siguro na halos dikit. Nakaganyan lang. Yung yerong ganyan, no? Halos nakadikit. May konting spasyo lang yung Madre de Agua para makaano siya, makataas. Ganun gagawin natin. Para hindi masayang itong side na to, mataniman pa rin natin ng Madre de Agua. Eh, hindi naman na nila lilipa rin yan kung tumaas na yung Madre de Agua. Hindi na nila lilipa rin yan. At saka pinuputulan ko na ng ano mga kabokals. Pinuputulan ko ng isang bagwis. Sa isang side lang. Yung iba hindi ko pa naputulan. Pero yung meron ako pinutulan dyan nung nakarang araw. Kasi nag-ano siya lumipad siya sa kabila. Pinutulan ko ng isang bagwis. Isa lang pala, mas maganda yung isa lang. Kasi naano sila, nawawala yung kanilang capability na lumipad. Kasi ano, sira yung kanilang pakpak eh. Yung isa may bagwis, yung isa wala. Kaya mas maganda pala isa lang kaysa dalawang pakpak yung puputulan natin. Isa lang. Para hindi sila makaangat. Ultimano, pag angat nila, sira yung kanilang pakpak. Hindi sila makakaangat. So yan, mga kabukals, yung pong aking update. And hopefully nga, sana ay maparami na natin sila. Yung isang barako natin, nandun nakakulong. Yung maitim. Naka-standby yun. Isasalit-salit ko yan. Para ganado palagi. So, ito yung na-accomplish ko ngayong hapon. Yan, so unti-unti ko na pong nagagawa yung mga dapat natin gawin. Maganda talaga nakababad tayo dito. Yan, kasi nga ngayon, stranded tayo, hindi tayo nakauwi dahil sa walang tigil na ulan kayo na umaga. So, yun, nababad ako dito at yan, nagawa ko ito mga kabukals. So, ito na. So, waiting na lang tayo sa mga mangingitlog at magpipisa. Ito na talaga. Ito na yung kanilang area, ito na yung kanilang pugaran. Diba? So, hindi talagang pulido, pero para sa akin ay mas maayos kesa sa dati. At mas maaliwalas po sila. Ayan, so sana po nag-enjoy ko at sana po nakakuha kayo ng konting idea po sa aking ginawa dito. So, yan, puro scrap materials, mga tira-tira na dapat patapon na pero napakinabangan pa rin natin sa larangan po na paghahayupan. And ito nga po, mga Muscovy duck, napakadaling alagaan. Basta yan, bigyan mo lang sila ng area nila, bigyan mo sila ng maayos na pagkain, bigyan mo sila ng maayos na pugaran. Sigurado pong dadami ang mga kabokals. Abangan nyo po yung pagdami ng ating mga Muscovy duck. And isa po yan sa gagawin nating negosyo. Gagawin po natin silang pang meat consumption yung ating mga mapoproduce. Yan, so maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, maraming salamat. So hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!